So, kailangan po niya ng malakas na taga-asikaso sa kanya. Especially kung medyo masakit yung likod, may taga-massage ng kanyang likod kasi may spinal stenosis pala ito. At saka yung diabetic. Pero iwan ko kung nurse ito na pwedeng mag-inject sa kanya yung sa ano nga yung ini-inject po? Para bumaba yung blood sugar. Pero hindi man yata ito nurse, mga kababayan. Basta sagot niya lahat. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. May bagong pasabog mga kababayan si Senator Risa Hontiveros. Ayan po, Hontiveros bears documents linking pork barrel scam convict to Pogo. Matindi po talaga itong Pogo. Una, yung lumabas, yung pugi. Yung puging kasama, mga kababayan ni Atty. Harry Roque, from Pogo to Pugi. Yan sabi rito, from Pogo to Pugi. Sabi sa report ng Rappler, no idea why. Porak Pogo list Harry Roque as legal representative. Former presidential spokesperson Harry Roque maintains his only engagement as lawyer is to whirlwind the company leasing its compound to the Pogo Lucky South 99. Ayan noon yan, yung June 16 kahapon. Ito yung ngayon. Kaya po, from Pogo to Pugi. Alaga niya, Mr. Maravillas, ang mga minions ni Maudigs. Kung ano-anong kinasangkutan na iskandalo. Umalingasaw na po si Harry Roque. Balikan natin ito, hindi ito tungkol kay Harry Roque. Iba naman yung na-discover mga kababayan ni Risa Hontiveros. So sabi dito sa balita ng Inquirer, a former government official convicted in a pork barrel scam will be invited to a Senate hearing, this time for his alleged involvement with illegal Philippine offshore gaming operators or POGOs. So, ini-reveal mga kababayan na ngayon pa lang ni Senator Risa Hontiveros itong mga documents na nagpapakita daw that former Technology and Resource Center or TRC Deputy Director General Dennis Cunanan acted as an authorized representative para sa dalawang kumpanya ng Pogo. Itong Hongxiang Gaming Technology sa Bambantarlac, yung Pogo ni Alice Goo, at saka po itong Lucky South 99 Limited Incorporated sa Porac, Pampanga, kung saan na-discover ng mga PAOK agents yung document naman na may pirma po ni Harry Roque. Na biglang lumitaw po ang pogi ng Pogo. Di ba? May financial support po si I am providing this affidavit to confirm that I will provide financial support to Alberto de la Serna, yan na pogi po ng Pogo, for his travel to Poland, Ukraine, and Italy from October 9, 2023 to October 18, 2023. He will accompany me to these countries as an invited resource person to speak on an event on the peace process in Ukraine, which will be in Kyiv, Ukraine, to be held from 13 to 16 October 2023. I need a travel companion since I am diabetic
with coronary stent and suffering from acute spinal stenosis. So, kailangan po niya ng malakas na taga-asikaso sa kanya. Especially kung medyo masakit yung likod, may taga-massage ng kanyang likod kasi may spinal stenosis pala ito. At saka yung diabetic. Pero iwan ko kung nurse ito na pwedeng mag-inject sa kanya yung sa ano nga yung ini-inject po? Para bumaba yung blood sugar. Pero hindi man yata ito nurse, mga kababayan. Basta sagot niya lahat. So ito po si Kunanan. Yan po, mga kababayan, para makilala ninyo. So si Kunanan daw signed as Lucky South 99 authorized representative in a letter dated October 20, 2020 to then Philippine Amusement and Gaming Corporation PAGCOR Chair Andrea Domingo. The Pogo firm was raided by authorities on June 4 following reports it was being used for human trafficking. Hindi lang po human trafficking, pati po online prostitution. May mga sex toys po na nadiscovery doon. Yung mga taga-paok po. Saka yun na nga, yung document po na may pirma si Harry Roque. So si Kunanan po, yung pangalan niya po was also mentioned in one of two designated authorized representatives nitong Hunsheng in a letter of each president and chief executive officer na si Telma Barago Laranan kay Domingo na may pitsang September 10, 2020. Si Kunanan, matatandaan mga kababayan, figured in one of the largest corruption scandals dito sa ating bansa. Yung PDAF nga po. Kaya sabi po ni Hontiveros, baka yung ginawa niya sa PDAF or Priority Development Assistance Fund ay ina-apply niya rin dito sa Pugo. Kaya dapat niya magpaliwanag siya. So i-invite po siya sa susunod na hearing. The former official was sentenced to 26-year jail term sa kanyang involvement po sa PDAF scam. So sabi po ni Risa Hontiveros, pinapakita din nito na may koneksyon talaga ang Bamban at Purak na Pugo. Tila nagsama-sama silang mga scammer. So para niya ma-clarify itong connection to the two Pugo firm, sabi po ni Risa Hontiveros, si Kunanan would be invited to the next Senate Committee hearing on women. So ito yung sulat po mga kababayan, address to Andrea Domingo, Hunsheng Gaming Technology Incorporated. Yan yung cellphone number niya. Ito yung pangalan ni Kunanan, Mr. Dennis Kunanan, designated as authorized representative of the company for the time being. Yan, respectfully yours, Telma Barago Laranan. Authentic po siya, mga kababayan, kahit walang butas ito yata. Wala ding butas. Pabutasan na lang natin kaya Document released by the Office of Senator Risa Hontiveros. Pabutasan na lang natin kay Bato para maging authentic siya. Ito yung isa pang sulat mga kababayan. Address kay Honorable Andrea Domingo, PAGCOR Chairman and CEO. Yan. Attention, Offshore Gaming Licensing Department, Lucky South 99 Limited. Ayan po yung pangalan ni Authorized Representative Dennis Kunanan. So kailangan na niyang papaliwanagin natin itong si Kunanan. Kung ano ang kanyang involvement. If there is Pogo, it is connected to scamming. Kasi na-involve siya. Sentensyado itong si Kunanan, 26 years jail term. Nasabit doon sa PDAP scam. So ito, may scamming din dito sa Pogo. Yung experience niya sa PDAP scam. Doon na ni Senator Risa Hontiveros, mga kababayan, ito yung ginamit niya, yung experience niya. Magaling sa scam eh. So sabi po ni Risa Hontiveros, it seems that Pogos are deliberately tapping former and present officials. They can easily corrupt.
Influencing public officials is part of the POGO's strategy to continue their criminal activities dito sa ating bansa. Kaya niya hindi matanggal-tanggal ang mga POGO sa bansa kasi mukhang may mga binabayaran silang mga opisyal. Alam mo, alam ng POGO na malaking kainaan ng Pilipinas ang korupsyon, kaya sinasamantala nila. We must show these POGOs anya that the Philippines does not have a price. Puksain natin ang korupsyon at palayasin natin ang POGO. Pero pag ganito po kapugi yung yung ano ang designation nito? Executive Assistant 3. Pag ganyan kapugi po, ira palayasin po. Ano ba? Titigan ka ng ganyan po kapugi. Ano niya, Mr. Maravillas? Parang bumibigay ka na rin. Parang ano po, mahirap ang ganyan kapugi po, palayasin. Ayan man lang po, mga kababayan, yung ating mga kwento ngayon. Dapat laging masaya lang kahit punong-puno ng iskandalo. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.